Spider-Man paksa, 3 out of 5 daw eh. Grabe kayo, grabe ka naman to. Sino ba naman to? Grabe naman kayo. Porkit na inggit ka lang, ganyan. Palibasa kasi hindi ka fan ng ng Marvel. Bakit kaya? Hello mga stories, welcome back sa isa ng mga content dito sa ating channel mga stories. Ako pala si Martin at ito sa video na ito pag-usapan natin yung mga isang post galing nito mula sa Golden Reviews tungkol sa Spider-Man Brand New Day. Ito yung now showing sa mga sinehan Ito yung according dito sa Golden Reviews na binigyan niya ng 3 out of 5 At syempre hindi lang natin babasahin yung mga review, reaction din natin yung mga comments at mga tao at dahil doon mas lumalabas yung mga totoong discussion dito. At gaya ng lagi kong sinasabi dito sa channel na to, diretsahan tayo, walang paikot at kapag may punto sasabihin natin. Kapag may sablay dito, sasabihin din natin. Okay? Simulan na natin. Ito na. Ayon sa post na Golden Reviews, ito Spider-Man Brand New Day 2026, ito nag-score siya ng 3 out of 5. Ito sabi niya, itong bagong pelikula ay tinanggalan daw ng saya sa karaniwan nating nakikita sa previous Spider-Man installments. So mas maging drama raw ito kaysa sa masayang superhero film, di ba? Yung fight scenes, hindi raw nagbibigay ng wow factor, di ba? At dagdag pa niya mabagal daw ang pacing. Natatagalan itong kumawala sa nakaraan bago maitulak ang story forward. Imbes na pelikula ang pakiramdam parang sobrang habang episode raw ito ng isang personality improvement test. At marami raw oras na ginugugol sa conversations at reflections na appreciate naman daw niya ang journey at purpose nito. Madalas man daw nihila pababa ito sa pelikula hanggang sa maging boring. Runtime raw mas mahaba ang random kaysa sa actual na haba nito. So binanggit din niya ng ng buong Spider-Man films and Tom Holland. Mga stars yung i-report ko dito at i-explain ko dito. Medyo hindi siya spoiler, okay? Binanggit niya yung buong Spider-Man films ni Tom Holland. Hindi raw talaga nabuhat nitong mag-isa ang kwento. Lagi raw may kasamang major character tulad na nila Iron Man, Mysterio at Doctor Strange, okay? Pero dito daw sa pelikulang ito, itong pelikulang nito, maaaring ito ay unang beses na talagang pasan si Peter Parker ang franchise sa balikat niya, Mabigat daw iyon. Pero somehow, na-pull through naman ito si Peter Parker. At saka, yung interactions niya raw with long-time friends, na ilan sa mga sweetest moments sa film, yung internal dilemmas, struggles niya na nagbigay daan para sa mag-grow siya at mag-realize na potential niya. Kahit may downtime ang drama, inaangat din daw nito ang pelikula dahil sa emotional depth. Ang sabi pa niya, maaaring hindi ito ang Spider-Man ang nakasanayan natin. Pero necessary praise daw ito para kay Peter Parker. Habang na-embrace na ng kanyang powers at responsibilities, ito raw ay hindi lang brand new day, kundi simula rin ang bagong eraw na lalong pang pinapataas ng anticipation sa role niya sa Doomsday. Stories ito yung aking masasabi ko dito. Tatapatin ko na kayo. Unang-una, itong review na to, yung score, fair review ito, 3 out of 5. Hindi porket Marvel movie, automatic bawal nang bigyan ng average o above average lang ng score. At ito hindi matanggap ng ibang fans. Okay? Hindi ito personal ang mababang rating. Thus, a review yan. Okay? Opinion yan, hindi yan betrayal ng fandom. Pangalawa, may punto si Goldwyn doon sa sinabi niya mabagal ang pacing
at mas drama heavy ang pelikula. Dahil totoo naman, may mga Spider-Man fans na na gusto nila na mas masaya, mas mabilis, at mas explosive, no? At mas spectacle driven, di ba? Spectacle driven na pelikula. Kung galing ka sa ganung expectation, no, natural lang na maramdaman mong bitin ka sa aksyon at wow factor. At ito ang importante, mga stories. Valid ng ganung reaction ito. Pero ito rin ang kabilang side. Okay? Hindi ibig sabihin na kapag mabagal ang pelikula, pangit na agad. At hindi rin ibig sabihin kapag mas grounded at mas reflective, no, walang nangyayari. Minsan kasi, masters, ang problema hindi lang nasa pelikula ito, no? Nasa expectation ng audience, no? Kung ang inaasahan mo ay multiverse level chaos, no, malaking kontrabida, malaking pasabog, at tuloy-tuloy ang high energy action, no, tapos binigyan ka na ng kwento na mas intimate, no, intimate, mas personal at mas malungkot ng tono, syempre maiisip mo yung kulang, di ba? Pero kung ang tingin mo naman ay, tingin mo naman sa Spider-Man na isang character na dapat talaga dumaan sa struggle, pagiging mag-isa, pagiging ordinaryong tao. Street level ang responsibilidad. Malamang mas ma-appreciate mo itong direction na ito, di ba? At dito na pumapasok ang mga tungkol sa comedy ito. Sabi niya, baka hindi lang na-gets ni Goldwyn yung loneliness na Spidey fans na makita ulit yung grounded story, yung classic crime fighter na Spider-Man habang humaharap sa daily life struggle sa maturity. Sabi niya, baka masanay lang sa overpowered at taking na Spider-Man bago ang Doctor Strange spell, di ba? Well, honestly, ito malakas ang punto. No? Matagal na may reklamo ang ibang Spider-Man fans na si Tom Holland's Spider-Man na ay masyadong nakatali sa malalaking character at malalaking event. No? Masyadong nakaangat sa street level roots. No? Masyadong dependent sa bigger universe. Kaya para sa mga marami, itong klaseng kwento ay parang pagbabalik ng essence ng character. At may sense sa mga comparison sa old school feel, no? Lalo na mas grounded at mas personal na approach. No? Pero ito rin, masters, no? Hindi porket grounded, automatic, masterpiece na agad. Ang pagiging grounded ay style, hindi guaranteed na quality. Kailangan pa rin maayos ang pacing, engaging ng drama at satisfying ang action. Ito, sabi niya dito, no? Unang sentence pa lang, alam niya ng tutumbugin, pero hindi siya agree. Pero para sa kanya, good at balance ang movie. 4.5 out of 5. No? Okay, fair din yan. Pero ang gusto ko i-din dito, mga stories. Madalas kasi sa internet, no, kapag hindi mo gusto ng opening statement ng review, no, automatic sasabihin mo mali na agad ang buong take. Mali yun. Maling gano'n, ha. Pwedeng disagree ka sa conclusion, pero dapat intindihin mo pa rin ang kung may logic yung sinasabi. At sa kaso ni Goldwyn, no, meron naman, pero hindi siya nag-run lang, no, walang basehan, no. Ipinaliwanag niya yung kung bakit niya nararamdaman na mabagal at kulang yung sa mga pagdating sa mga fan at spectacle, di ba? So kahit hindi ka agree, no, valid pa rin yung mga review niya. Okay. Ito sabi niya dito, no. Hindi siguro fan ito ng Marvel. Ito yung klase ng comment na medyo mahina argumento, no. Kapag ang rebuttal mo na ay hindi ka siguro fan, no, ang ibig sabihin lang yan ay wala kang maayos na counterpoint sa actual criticism mo. At hominem na agad yan. Yan yung parang ayoko sa mga taong ganyan. This is an example ng mga ad hominem na ayaw kong parang kausapin o hindi ko na pinapansin yung mga ganitong taong ito. So, yan, this is an example, di ba? Imbes na sagutin mo yung issue yung pacing, action tone, o character writing, inaatake mo yung pagiging fan ng reviewer, no? At dapat malinaw tayo dito. Pwedeng maging fan ka at magiging crucial ka pa rin, okay? So, totoo lang, minsan mas critical pa yung mga totoong fan kasi gusto niya maging gumanda ang produkto, hindi yung tatanggapin na lang lahat basta may paboritong logo, okay?
Ito, sabi niya dito, may pero may blood, no? Sabi niya, 2 out of 5 pa para sa effort. Okay yung support, malakas ang Spider-Man, pero pangit daw ang plot. Pangit ang costume, trapo ang fight scenes, kulang ang kalaban, mahina sa Scorpion, at lampa pa rin daw si Spider-Man. Ito, hati ako dito, okay? Hati ako dito. May mga criticism siyang valid tulad ng kung hindi memorable ang kontrabida, kung hindi satisfying ang action, kung hindi impressive yung costume para sa kanya, no? At kung kulang yung bigat ng content, that's very valid naman yan bilang personal perception, no? Pero kung hindi niya lampa rin na talaga siya, medyo doon ako atras, okay? Hanggang doon lang muna ako, okay? Tapos doon ako atras. Kasi sa tingin ko may mga tao talagang ayaw na version ni Tom Holland dahil sanay sila sa mas physically dominant at o mas astig na portrayal, di ba? Pero hindi lang naman lakas ang sinusukat ng itong si Spider-Man, no? Ang core kasi dito na ay character, hindi pinakamalupit manutok, no? Ang core niya kasi mga stories ay responsibilidad, talino, resilience, guilt, sacrifice, at saka pagbangkad, durog na. Okay? So, kung ang metric mo ay, yung angas, sobrang lakas, o kaya yung sobrang lakas, no? Posibleng talaga hindi mo na-appreciate yung mas vulnerable na itong Spider-Man ko. Okay? Ito tungkol sa mga comic na ito. Ito, sabi niya dito, no? Bilang comic book reader, sabi niya, ito raw yung yung take na mas mature runs ni Peter kaysa sa Parasite. At traumatic naman talaga ang buhay ni Peter sa comics. Necessary raw ito sa journey nila. Rating niya is 4 out of 5. No? At sa totoo lang, ito yung isa sa pinaka-logical ng depensa sa pelikula. No? Maraming casual viewers na kilala sa si Spider-Man bilang tweety. No? Masayahin, friendly, neighborhood hero. No? Totoo naman yun, okay? Pero sa deeper comic history, no, tragedy mas talaga ang buhay ni Peter Parker. Paulit-ulit siyang sinusubok, paulit-ulit siyang iniwanan, binibigatan, pinipiga emotionally, di ba? Kaya kung ang adaptation ay mas malupit sa mature suffering at introspection ni Peter, hindi naman yun betrayal. Kung tutusin sa katunayan, pwedeng mas comic accurate pa nga sa ibang aspeto, di ba? Pero again, ang challenge dyan sa pelikula, no, paano gagawing emotionally na hindi nakakabagot? So, yan ang tunay na laman ng ganitong klase ng movie. Okay? So, next naman, sabi niya dito, no, ito maganda ng punto niya. Sabi niya, na-miss down ni Golby ng point kung bakit hindi ito kasing fan ng previous films. Dahil mag-isa na si Peter. Wala na siyang support system mula kila MJ, kahit kay Happy, no? Yung humor nandyan pa rin pero nasa tamang lugar lang. At ang pelikula raw ay tungkol sa pag-navigate ni Peter ng buhay ng Mosey mag-isa. Ito yung sa tingin ko pinaka-importanting context dito, mga stories. Kung talaga ang narrative intention ng movie ay ipakita si Peter bilang isolated, maturing at rebuilding himself from the ground up, no? Then logical lang ang magbago ang tone. Okay? Hindi pwedeng pareho lang ang vibe sa panahon mas buo pa ang support system nila. Okay? So, at dito ako sang-ayon dito. No? Kapag ang character nagbago ang sitwasyon dito, dapat magbago rin ang timpla ng pelikula. Kung hindi mga stories, kung hindi, fake yan ang comprehension. Ang issue kasi dito, mga stories, no? Ang issue lang talaga ay hindi kung bakit naging mas seryoso. No? Ang issue kasi dito kung gaano ka-effective yung execution ng pagiging seryoso. Next naman, sabi niya dito, no? Sabi niya, 9.5 out of 10 sa kanya. Bumalik yung pagiging street level hero, kuha yung friendly neighborhood vibe, maganda yung action, solid ang swing, combat na parang may inspiration sa Insomniac games, no? Okay, ang tandem nila ni Punisher at goods daw ang balance kahit may slow points. Ito yung reaction ng fan na talagang nakuha ng pelikula sa target nitong audience, no? At honestly, no, kung street level ang gusto mo, if gusto mo ng practical stakes, no, mas raw ang heroism, no, at mas personal na conflict, malamang ito talaga ang Spider-Man film na matagal mo nang hinihintay. Pero personal kung take ko dito, no,
kapag nagsabi ng 9.5 out of 10, no, at nagsasabing 3.5, no, hindi ibig sabihin na may isang bobo at isang tama. Okay? Ibig sabihin lang, no, may pelikula kang medyo divisive, no, pero may malinaw na creative direction. Okay? At minsan, masters, no, mas interesting pa nga yung ganong klase ng pelikula kaysa sa safe, di ba? Na movie na lahat okay lang ang reaksyon pero walang tumatagos. Okay? So, ito ang ko dito, no, masasabi ko lang dito, masters. So, mukhang ang Spider-Man Brand New Day isang pelikulang sinasadyang umatras mula sa spectacle para itulak si Peter Parker, no, na pasulong bilang character. Sa papel niya, no, magandang idea yan. No? Kasi, aminin natin mga stories, no, hindi pwedeng habang buhay lang si Spider-Man ay nakasandal sa nostalgia. No? Guest stars, malaking CGI chaos, tulong, mas malaking pangalan sa MCU, and darating din ang punto na kailangan niyang tumayo ng mag-isa. So, at kung kung ito ang mga pelikulang yan, no, then importante ito. Pero hindi ibig sabihin na dahil importante, automatic mahusay na ang execution. Pwedeng tama ang direction pero may problema sa delivery. Pwedeng necessary at maturity arc pero may mga eksenang mahaba para doon, no? Pwedeng maganda ang emotional isa pero hindi sapat ang mga momentum dito. At sa tingin ko mga stories, doon iniikot ang buong usapan para dyan. Hindi talaga itong simpleng haters lang may ayaw. Yung sabi, fandom lang may gusto, ganito. May mas accurate lang sabihin na depende ito sa hinaharap mo sa Spider-Man movie, no? Kung hanap mo yung masayang energy, malaking laban, non-stop excitement at crowd pleasing spectacle, di ba? Baka magiting ka. Okay? Pero kung ang hanap mo yung mas grounded na Peter Parker, emotional rebuilding, street level tension, di ba? At mas mature yung character study, ito mismo ang gustong-gusto mo ito. Okay? At para sa akin, no, parehong valid ang dalawang side, no? Ito mga stories, no, ito ang masasabi ko lang dito, no. Yung review ni Goldwyn, no, na 3 out of 5, no, hindi siya kabastusan sa Spider-Man. Hindi siya anti-Marvel fans. Isa siyang opinion na may malinaw na basehan. Okay? Mabagal na pacing, kulang sa wow factor ng action, at drama na minsan sumusobran sa tagal. Okay? Pero yung mga fans na nagbibigay ng 4 out of 5, 9.5 na 10, ganito, may punta rin yan. Okay? Lalo na kung mga binibigyan halaga na ay mga pagbabalik ni Peter Parker sa mas grounded, lonely at mature na place ang buhay niya. Diba? So, madaling salita, mukhang ang Spider-Man Brand New Day ay hindi basta fan service movie ito. Mukhang sinubukan nitong ayusin ang identity ni Peter Parker bilang sariling bayani, okay? Hindi lang side piece na mas malalaking MCU events. At para sa akin, ito mga stories, yun ang interesting part, no? At sa tanong lang talaga, maganda ba ang intention? Mukhang oo. Pero perfect ba execution? Mukhang hindi para sa lahat. Okay? At ayos lang yan. Okay? Ayos lang yan. At hindi lahat ng pelikula kailangan anonymous ang papuri para maging worth discussing. Okay? So mga stories, ano sa tingin nyo dito? No? Kung gusto nyo ba ng Spider-Man na grounded as street level o may gusto nyo ba mas malaki at mas explore sa text. So kaya kung kapag isang superhero movie ay mas mabagal pero mas emotional and mature, o plus points ba yun sa inyo o minus points? Okay? Comment down below at babasahin natin mga yan. Kung gusto nyo mga ganitong opinionated, frankly, as stated the point commentary videos, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification bell sa ating baka. At be part of the Castores membership for as low as 39 pesos a month, para sa mga early videos, transform the rendering videos, no? Meron din tayong 159 a month at meron tayong 399 pesos a month. Ito ang mga exclusive videos para sa mga Castores membership natin. Ito yung mga exclusive videos na mga exclusive sa mga
ka-stories na Lorelis. Okay? And as always, mga stories, thank you and have a good never stories. Bye!